So dito naman po tayo sa listening part. Number 1, sabi, 하물듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So sabi lang po dyan, makinig sa kasunod at piliin yung picture or drawing na may kinalaman sa content na narinig mo. Meron po tayong pakikinggan sa audio. Piliin lang po natin yung drawing dito na may kinalaman doon. So makinig kung mabuti. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요. 제가 세탁기를 돌릴게요. Okay, sa isa pa, makinig kung mabuti. 세탁기를 돌려야 돼요. 제가 세탁기를 돌릴게요. So pag narinig mo yung word na setakgi, so alam mo na dapat ang sagot dyan. Setakgi. So alin kaya dyan yung may setakgi? So of course, yung may setakgi dyan is number 1 lang naman. Number 1. Setakgi kasi meaning po niyan is washing machine. So kahit yun lang yung marinig mo and maintindihan mo, pwede mo yung sagutan. So correct answer is number 1. Analyze pa rin natin yung sinabi. Sabi ng babae, 세탁기를 돌려야 돼요. 세탁기를 돌려야 돼요. So, dapat daw gumagamit o ginagamit yung washing machine o gamitin yung washing machine. Sabi ng lalaki, I will use washing machine. Gagamitin ko na yung washing machine. So, yun yung sabi ng lalaki. So, again, pinag-uusapan is setakgi, washing machine. So, the correct answer is number 1. So ano ba yung verb na ginamit dito? So tulida. Tulida, again, ibig sabihin po niyan is pwede yung to turn, ikot, pwede rin spin, pwede rin po yung operate, patakbuhin, run. And pwede rin pong to use, gamitin. Simple yung sabi dyan. Ito naman po una, meron oya dueyo. Ibig sabihin lang po niyan is must, dapat gawin. Yan yung grammar na nakadikit. Ito naman, merong parang future tense lang, will. Will. So, merong pinapakitang will ng speaker to do that action. Sabi, I must or you must use the washing machine. Sabi ng lalaki, I will use the washing machine. So number 1 is the correct answer. Dito naman tayo. Number 2 and 3, yung instruction is 하물듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So makinig daw sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So pakikinggan natin yung audio, pipiliin lang natin kung ano yung tamang sagot dito sa mga choices. So makinig kung mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 누가 쓰레기를 버렸어요? 1. 따로 버렸어요. 2. 수거함에 버렸어요. 3. 유수프 씨가 버렸어요. 4. 어제 오전에 버렸어요. Okay, so isa pa, makinig. 2번. 누가 쓰레기를 버렸어요? 1. 따로 버렸어요. 2. 수거함에 버렸어요. 3. 유수프 씨가 버렸어요. 4. 어제 오전에 버렸어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung narinig mo yung term na nuga, pwede mo itong sagutan. Nuga. Nuga. So ano ba yung question word na iyan? Nuga. So kung hindi talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio.
누가 쓰레기를 버렸어요? So, 누가 meaning po niyan is who. Sino? 쓰레기 meaning basura, garbage. Merong object particle. And then boryosoyo, ibig sabihin po niyan is nagtapon. No? To throw na naka-past tense kulay. So sino daw yung nagtapon ng basura? Siyempre, pag tinanong ka ng sino, ang hahanapin mong sagot is pangalan ng tao. Kung sino man yung gumawa ng action. And madalas po yan nakamarka ng either subject or topic marking particle. So isa lang naman, yung may subject particle dyan. So for sure, ito na yung sagot na hinahanap natin. Meron pang pangalan ng tao. Sabi, Mr. Yusuf. So si Mr. Yusuf daw, yung nagtapon, Boryosoyo. Yung nagtapon daw is si Mr. Yusuf. So yan po yung sagot na hinahanap natin. So translate natin yung iba para madagdagan yung vocabulary natin. So number 1, sabi, Taru Boryosoyo. So taru, ibig sabihin po niyan is separately. Magkahiwalay. No? And then Boryosoyo, tinapon. So tinapon niya daw ng magkahiwalay. So etis po yan, hindi yan sumasagot sa tanong na sino. So yung tanong na sinasagot niyan is otoke, meaning paano. Paano niya itinapon? So, I threw it separately. Tinapon ko ng magkahiwalay. Next, number 2, sabi, Sugo hame boryosoyo. Sugoham, ibig sabihin collection box. Merong location preposition. So location particle. So basta merong location particle, yung sinasagot niyang tanong is OD. Saan? Saan? So sabi niya, tinapon niya daw sa collection box. So hindi yan sumasagot sa tanong na nuga. Sinasagot niya is yung tanong na OD. Number 4, sabi, Oje, ujone, boryosoyo. So oje meaning yesterday, kahapon. Ujon meaning po niyan is umaga. So yesterday morning. Merong e. E is a time marking particle since nakadikit siya sa mga time-related na mga nouns. Boryosoyo, again, tinapon. So tinapon niya daw kahapon ng umaga. So hindi po yan sumasagot sa tanong na nuga. Ang sinasagot niya pong tanong is onje. Kailan? Kailan? Since mga time-related nouns yung mga yan and meron pang time marking particle. So ganyan din po mag-analyze sa exam. So make sure po natatandaan yan. Gamitin niyo po ng maayos and tama yung mga particles. So dapat alam po talaga ninyo yan. So dito naman tayo sa number 3. Makinig pong mabuti. 3번. 언제 청소해요? 1. 화장실을 청소해요. 2. 주말 저녁에 청소해요. 3. 니찬한 씨가 청소해요. 4. 1시간 동안 청소해요. Okay, so isa pa. Makinig pong mabuti. 3번. 언제 청소해요? 1. 화장실을 청소해요. 2. 주말 저녁에 청소해요. 3. 니찬한 씨가 청소해요. 4. 1시간 동안 청소해요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So, kung narinig mo naman ngayon yung onje. Ano ba yung onje? So kung di mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, onje chungsuheyo. Onje chungsuheyo. So onje meaning kailan, when. Chungsuheyo meaning clean. So sabi niya, when do you clean? Kailan ka naglilinis? Kailan ka maglilinis? So yun yung ibig niyan sabihin. So yung onje po, yung clue ninyo dyan.
Kapag naman po yung tanong is onje, hanapin niyo po yung mga time-related nouns and madalas po may kadikit yung time marking particle. So ayan po yung mga clue ninyo dyan sa pagsagot. So kung makikita po ninyo, isa lang yung mayroong time marking particle dyan na E. So for sure, ito na yung sagot na hinahanap natin. Jumal, meaning po niyan is weekend. Jonyok, meaning po niyan is gabi. So weekend, evening. So weekend, night. So yun yung ibig niya sabihin. And again, yung E is a time preposition, time marking particle. Chungsuheyo, ibig sabihin to clean. Sa Tagalog, sabi niya, naglilinis daw siya ng weekend ng gabi. I clean on weekend night. So yan po yung tamang sagot. Yan po yung sumasagot sa tanong na kailan. When. So tingnan natin yung iba. Bakit sila naging mali? Number 1, sabi, 화장실을 청소해요. 화장실을 청소해요. So 화장실, ibig sabihin po is CR. CR. 청소해요 naman, meaning to clean. No? Clean. So sabi niya, naglilinis daw siya ng CR. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na onje. Kaya mali po iyan. Number 3, sabi, 니찬한 씨가 청소해요. 니찬한 si. So pangalan ng tao. So si Mr. 니찬한 daw yung naglilinis. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na kailan, kaya X po yan. Number 4, 1시간 동안 청소해요. So naglinis daw siya ng isang oras. 1시간, meaning 1 hour. So, naglinis daw siya ng isang oras. And again, hindi po yan sumasagot sa tanong na kailan. Kaya X din po iyan. So pakitandaan po yan, basta yung tanong is onje, hanapin nyo agad yung time marking particle and yung mga time-related mga nouns. For sure, andyan yung sagot na hinahanap po ninyo. So dito naman po tayo sa 4 and 5. Yung instruction po dyan is 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So makinig daw sa kasunod at piliin yung pinaka-tamang karugtong na salita. So yun yung ibig niyang sabihin. So meron lang po magtatanong sa audio, piliin lang po natin yung pinaka-tamang response sa tanong po na iyon. So makinig pong mabuti. 4번부터 5번까지. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 캔하고 유리병을 같이 버려요. 1. 따로 버려야 돼요. 2. 쓰레기통에 버리세요. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 4. 쓰레기가 많이 있어요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 4번. 캔하고 유리병을 같이 버려요. 1. 따로 버려야 돼요. 2. 쓰레기통에 버리세요. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 4. 쓰레기가 많이 있어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 캔하고 유리병을 같이 버려요. So can. So can, ibig sabihin po niyan is can, yung mga lata. Merong hagu and 유리병. So ibig sabihin po ng 유리병 is yung mga boteng babasagin, bottles. Merong 을, which is an object marking particle. 같이, ibig sabihin po is together, magkasama. 버려요, ibig sabihin to throw, itapon. So nagtatanong siya,
Tinatapon ba ng magkasama yung mga lata at babasagin na bote? So yun po ang ibig niyang sabihin in Tagalog. So anong dapat isagot mo dyan? So isa-isahin natin yung choices. Number 1, Taru, Boryoya, Leo. So Taru, ibig sabihin po is separately, magkahiwalay. Yung verb po natin dito again, borida, to throw. Meron pong oya, dreo. Oya, dreo, ibig sabihin must. Must throw. No? Dapat gawin. Sabi, dapat itapon mo ng magkahiwalay. So yun po yung sabi sa number 1. And yan po yung sumasagot sa tanong ng babae. Again, sabi ng babae, tinatapon ba ng magkasama yung lata at babasagin na bote? Sabi ng lalaki, dapat itapon mo ng magkahiwalay, separately. So that's the correct answer, number 1. So burahin natin and alamin natin yung mga natitirang choices. Sabi sa number 2, Suregi tonge ori seyo. Suregi tong. So suregi tong, ibig sabihin is garbage can or trash can. Merong location preposition, location particle, and then purida. Again, yung verb natin is to throw. Meron lang seyo, which is a polite command. Meaning, nag-uutos siya ng magalang. So, sa English, please throw. So, please throw it to the garbage can. Sabi, pakitapon sa garbage can. So, hindi po yan direktang sumasagot doon sa tanong ng babae na itatapon niya ba ng magkasama yung lata or bote. Kaya X po yan. So, number 3, sabi, Suregi bongtuga opsoyo. So, suregi bongtu. Ibig sabihin po ng suregi bongtu is yung garbage bag. Yung plastic na basurahan. Merong subject particle and then opsoyo meaning none. Wala. So, wala daw garbage bag. Wala daw basurahan. No? Yun yung ibig niyang sabihin. So, X po yan. Hindi sumasagot sa tanong ng babae. Number 4, sabi, suregi ga mani isoyo. Again, suregi meaning garbage, basura. Merong subject particle. Mani is an adverb meaning marami. Many. Isoyo, to have. Meron. Sabi niya, there's a lot of garbage. Or merong maraming basura. So yun po yung ibig niya sabihin. Napakarami daw basura. So hindi po again sumasagot sa tanong ng babae, kaya X din po yan. Again, correct answer is number 1. Dito naman po tayo sa number 5. So makinig pong mabuti and try nyo pong sagutan. 5번. 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닦아야 돼요. 1. 방이 아주 넓어요. 2. 창문을 열어주세요. 3. 방 청소를 해야 돼요. 4. 제가 창문을 닦을게요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 5번. 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닦아야 돼요. 1. 방이 아주 넓어요. 2. 창문을 열어주세요. 3. 방 청소를 해야 돼요. 4. 제가 창문을 닦을게요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung di po naintindihan yung binanggit sa audio, ito po yung sinabi. Sabi ng lalaki, 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닫아야 돼요. So 방, ibig sabihin po niyan is room, kwarto. 청소, ibig sabihin cleaning, yung paglilinis.
Merong ga, ibig sabihin po niyan is subject particle. 끝났네요. So 끝났네요, ibig sabihin tapos na. So ibig sabihin niyan, tapos na yung paglilinis ng kwarto. Tapos na pala yung paglilinis ng kwarto. 이제. So 이제 meaning po niyan is now, ngayon. Now, 창문을 닫아야 돼요. 창문, ibig sabihin naman po niyan is window. Merong object particle. And yung verb po natin dito is takta, meaning to wipe. Meron lang pong aya dueyo, ibig sabihin kailangang gawin. Must, necessary, or should. So ibig sabihin lang po niyan, ngayon daw ay dapat namang maglinis o magpunas ng window, bintana. So now, we must wipe the window. Same po yung sabi ng lalaki sa audio. So ano kaya ang tamang sagot dito? So isa-isahin po natin. Sabi, sa number 1, 방이 아주 넓어요. So 방, ibig sabihin po ulit is kwarto, room, with subject particle. 아주 is an adverb meaning very, so, or to. 넓어요 naman po, ibig sabihin niyan is wide, malawak. So yung kwarto daw ay sobrang lawak. The room is too wide. So X po yan kasi wala naman yan direktang kinalaman doon sa sinabi nung lalaki. Kaya mali po yan. Number 2 naman tayo. Sabi, 창문을 열어주세요. 창문을 열어주세요. 창문, ibig sabihin po niyan is bintana, window. Merong object particle. 열어주세요. So, 열어주세요, ibig sabihin lang po niyan is please open. So, 창문을 열어주세요, ibig sabihin please open the window. Pakibuksan ng bintana. So again, wala po yung kinalaman sa sinabi ng lalaki. Sabi ng lalaki, dapat daw is punasan na yung bintana. So, X din po yan. Number 3. Sabi, 방 청소를 해야 돼요. 방 청소를 해야 돼요. So, dapat daw linisin yung kwarto. So, X din po yan. Kasi sabi nga ng lalaki, tapos na pala yung paglilinis ng kwarto. So, the correct answer is number 4. Sabi dyan, 제가 창문을 닫을게요. So, 제가 is I, ako, 창문, window with object particle. And yung verb po natin dito is to wipe ulit. Tak-tak. Punas, meron lang LKO to show yung intention ng speaker. Sabi niya, I will wipe the window. So ako ang magpupunas ng bintana. So that's the correct answer. Yung po yung may kinalaman sa sinabi nung lalaki sa audio. So dapat daw punasan na yung bintana. So nagpresenta siya, I will wipe the window. So that's the correct answer. So make sure po napaki-take note yung mga vocabulary na napag-aralan po natin. Sobrang laking tulong po niyan pagdating sa exam.